Part 2. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Fire. Pagkatapos ng kasalan na ginanap sa malaking kahoy ng Balete, unti-unting umalis ang mga bisita. Tahimik na ang paligid. Ang mga sasakyan na kanina'y dumadaan sa daan ay nawala na rin. Parang may kakaibang katahimikan na bumalot sa lugar. Makalipas ang ilang buwan, may ikinuwento sa akin ng mama ko tungkol sa isang babae na kilala sa amin bilang si Aling Sisay. Siya ay Pipe, kaya ganoon ang tawag ng mga tao sa kanya. Si Aling Sisay ang tagapag-alaga at tagabantay ng malaking bahay ng aking lolo at lola. Sa likod ng bahay na iyon, malapit sa malaking kahoy ng Balete, madalas siyang nagmamadali sa kanyang trabaho. Dahil sa dami ng gawain, minsan ay naiiwan niya ang kanyang mga anak sa bahay. Isang gabi, napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga bata. Sabi ng isa sa kanyang anak, "Mama, masarap po yung ulam na binigay ng magandang babae kanina." Nagulat si Aling Sisay. Tinanong niya ang mga bata kung sino ang babae. Sumagot ang mga bata, "Yung napakagandang babae po. Kapag umaalis kayo ni Papa, siya po ang pumupunta dito at binibigyan kami ng masarap na pagkain." Lalong nagtaka ang mga magulang dahil minsan daw, hinihiling pa ng mga bata na sana bumalik ang babae para makatikim ulit sila ng pagkain galing dito. Ngunit ang nakapagtataka, walang nakitang bisita ang mga kapitbahay. Walang babaeng dumadaan sa bahay. At tuwing tinatanong ang mga bata kung saan galing ang babae, iisa lang ang sagot nila. Doon po siya nanggagaling, sa may malaking kahoy ng Balete. Simula noon nagtanong si Aling Sisay sa kanyang sarili. Sino nga ba ang magandang babaeng iyon? Anong pagkain ang ibinibigay niya sa mga bata? At bakit parang mga bata lang ang nakakakita sa kanya? Isang gabi napagpasyahan ni Aling Sisay na maghintay at bantayan ang bahay. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Ngunit ang hindi niya inaasahan, may nakita siyang isang babae na nakatayo sa ilalim ng malaking kahoy ng Balete at tila kumakaway ito sa kanya. At doon nagsimulang mabunyag ang malalim na sikreto ng babaeng prinsesa. Itutuloy sa Part 3.